Pamilya Silverio at Mora, lalong-lalo na po sa mga magulang ni Pat na sina RC at Nina at sa kanyang po mga relatives ay pinaabot po ng aming pamilya ang isang magandang gabi sa inyong lahat. Kami po ay natutuwa at nakarating dito sa inyong lugar upang saksihan isang napakahalagang okasyon sa buhay nitong mag-asawang ito. At isang masaganang pagbati rin sa inyong dalawa, John Drex at Pat. Una po sa lahat ay nais ko muna magpakilala sa inyo. Ako po ay si Edmund Silverio. Ako po ang pinakamatandang kapatid ng kanyang nanay, ni John Drex, na si Annalyn Mora. Kami po ay 7 magkakapatid at konti lang po kami nakarating dito dahil medyo may kalayuan. Actually, 32 lang kaming magkakamag-anak na nakarating dito. 27 po ang galing ng Bulacan at Batangas. At ang 5 po ay galing diyan lang sa Surigao del Sur sa Tandag. 5 pong kamag-anak po ang nandyan at pumarito para din saksihan ang napakahalagang okasyon ito sa buhay nitong mag-asawang ito. Bilang representative po ng aming pamilya, meron lang po akong 3 mensahe dito sa bagong kasal na ito. Hindi po niyo na itatanong, ako po at ang aking may bahay, we just recently celebrated our 45th wedding anniversary. Kaya sa palagay ko, meron akong karapatang magbigay ng advice dito sa mag-asawang ito. Dahil inaasahan ko na makarating din sila sa inabot naming anniversary at aabutin pa ang mga anniversary at malagpasan pa nila yung 45th anniversary. Kaya nais kong ibahagi ang masasabi kong siguro sekreto na rin para maging masaya, maligaya ang isang buhay may asawa. 3 lang yung mensahe ko na yon, yung message o advice ko na yon sa gabing ito. Una, John Drex at Pat, yung unang 2 taon ninyo ng pagsasama, sigurado ako, maghuhulihan pa kayo ng inyong loob niyan. Dahil yung pagjojowa o mag-boyfriend, mag-girlfriend, yan ay hindi pa yan ang mga ugali ninyo. Sigurado pag nagsama na kayo ng first 2 years nyo, mararanasan nyo dyan yung hindi kayo magkakasundo. Sa isang bagay lang, nagkakagalit kayo. At madalas mag-uusap kayo dahil bakit ganyan ka nung ako'y nililigawan mo? Napakabait mo. Ngayon, medyo nag-iiba ka na. Yan, madidinig niyo yan. Dahil speaking of experience yan, based on my experience. Okay? So, ang may papayo ko dyan, para malagpasan nyo yung pagsubok na yan, isang salita lang. Anong salita yun? Pasensyahan. Kailangan mahaba ang pasensya ng bawat isa. Kapag ang isa ay galit, mas mainam, palipasin mo na yung galit ng isa. Huwag ka munang kumibo. Palipasin mo muna yung galit. Halimbawa, nagagalit si Pat. John Drex, huwag ka munang magsalita. Alam po ninyo, ang galit, bingi yan. Bakit bingi? Katabi na yung kausap, napakalakas pa ng boses, parang hindi nadidinig. So, mararanasan niyo, magkatabi na kayo, nagsisigawan pa kayo. Kung may tinatamaan, pasensya na po kayo. Kaya napakalaga ng pasensyahan sa mag-asawa. Yan ang unang sikreto. Magpapasensyahan kayong dalawa. Dahil kayo ay habang buhay na magsasama. Naalala ko tuloy yung kwento ng Panmona ko at Dipmona. Naalala ko tuloy nung i-celebrate namin yung 25th wedding anniversary ng misis ko. Sabi ng misis ko, hindi na kaya na po. Daddy, dalhin mo naman ako sa Africa. Sa US. Oo ako. Ayaw mo ba ako sa Africa? O sige ka, sige, pupunta tayo sa Africa. That is in celebration of our 25th wedding anniversary. Pero sabi ko sa kanya, sige, pagdating natin sa Africa, sa golden anniversary na kita babalikan. So, 25th, after pagdating namin ng 50 kamo,
So, sa ngayon nakaka-45 na ako, kaya meron pa ako 5 years. Anyway, balik ako dito sa paalala ko sa inyong dalawa. So, pasensya ang kailangan. Pangalawang advice ko, para lang ito kay pamangkin ko, John Drex. John Drex, para sa iyo ito. Tandaan mo maigi ito iyo, ha? Para walang kagalitan pamangkin. Wala kayong kagalitan, wala kayong usapan. Itong advice ko sa iyo. Lahat ng gusto ng misis mo, lahat ng ayaw niya, sasabihin mo lang, yes, yes, yes my dear, yes my dear. At nasisigurado ko sa iyo na magtatagal kayo. Gawin mong ehemplo ang Daddy Victor Mora mo. At ako rin ang gawin mong ehemplo. Dahil sa tagal-tagal na pinagsama-sama namin, yan lang palagi ang ginagawa namin ng bayo kong si Totoy. Totoy ang tawag ko dyan eh. Palaging yes lang kami, kaya kami nakaka-45 at sila mga 30 years na sila. Kaya malalakpasan nyo rin itong 45 and so on. Kaya pag ganun, Pat, masasabi mong para kang tumama sa loto. Para rin tumama yung kapatid ko sa loto at pati rin yung misis ko. Dahil, yun. Tandaan mo, John Rexan, pamangkin. At ang kauli-uli ang advice ko, sa inyo at pangatlo, isentro ninyo ang inyong pagsasama sa Panginoong Diyos. Palagi niyong isipin na mayroong Diyos na siyang pumapatnubay sa inyo at tumutulong sa inyong mga problema. Nakakatiyak ako na magiging matagumpay ang inyong pagsasama at palaging iisipin na mayroong Diyos. Ano man ang pagsubok, idulog sa Kanya at yan ang inyong masosol at inyong madadausan. So yan lang at congratulations and best wishes. And Pat, welcome to the Silverio Mora family. Salamat. Wow, masyadong napaghandaan.